Minsan mapapaisip ka, may patutunguhan ba tong ginagawa ko? Mukhang ang layo pa ng tagumpay. Natural lang yan. Pero alam mo bang may mga early signs na kahit hindi mo pa nararating ang success na ini-imagine mo, nasa tamang direksyon ka na. Hindi mo kailangan maging milyonaryo agad para malaman kung destined ka ba talaga for something great. Here are some signs na kahit hindi mo pa fully nare-realize, maaaring senyales na magiging successful ka someday. Welcome and welcome back to Filipino Success. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. Kung makakatulong sa iyo ang video na to, please like and share para mas marami pa tayong matulungan. Now kung ready ka na, let's get started. Number 1, gusto mong matuto. Kapag likas sa iyo ang pagiging curious at maghanap ng bagong kaalaman, senyales ito na hindi ka kontento sa kasalukuyan mong limitasyon at alam mong may igagaling ka pa. Ibig sabihin, tanggap mo na marami ka pang hindi alam at bukas ang isip mo sa posibilidad na maaari mo pang i-improve ang sarili mo. Hindi ka kontento sa okay na to o sakto lang. Gusto mong lumawak ang pananaw mo. Gusto mong ma-improve ang mga skills mo. At handa kang gumugol ng oras para dito. Kapag may nakikita kang mas magaling, hindi ka naiinggit, kundi nai-inspire ka. Nagbo-browse ka ng mga videos or articles na educational, hindi lang for entertainment. Bumibili ka ng mga libro, sumasali sa mga online courses, at nakikinig ng podcast habang nasa biyahe. Ibig sabihin, ginagamit mo ang oras mo para sa growth kahit wala pang reward. Hindi lahat ng tao ganito. Yung iba mas gusto ang comfort zone. Pero ikaw pinipili mong lumago. At dahil sa ugali mong ito, tumataas ang value mo sa anumang larangan. Career man, negosyo, o personal life. People who constantly learn are the ones who adapt, innovate, and eventually succeed. Number 2, hindi ka natatakot magkamali. Kapag hindi ka natatakot magkamali, malaki ang chance mong umasenso. Bakit? Kasi habang ang iba ay pinipigilan ng takot, ikaw ay sumusubok. Alam mong hindi maiiwasan ang pagkatalo o pagkakamali, pero hindi mo hinahayaan ang mga ito na maging hadlang para simulan ang isang bagay. Hindi ka masyadong conscious kung mapahiya ka o kung ano man ang sasabihin ng iba. Sa halip, pinapahalagahan mo ang matututunan mo. At sa bawat pagkakamali, mas nagiging matatag ka. Mas lumilinaw sa iyo kung ano ang dapat i-adjust at mas gumagaling ka sa mga ginagawa mo. Kumbaga ginagawa mong stepping stone ang mga pagkukulang mo. Hindi ka rin nagdadala ng pride. Marunong kang umamin ng mali, humingi ng feedback, at tanggapin ito ng bukas ang loob. At dahil dito, mas mabilis kang umusad kaysa sa mga taong takot masaktan ng ego. Success isn't about being perfect. It's about being persistent and adaptable. Kung hindi ka natatakot magkamali, you're already winning in the long run. Number 3, may long-term goals ka. Marami ang nabubuhay sa araw-araw lang. Magtatrabaho, kakain, tutulog, paulit-ulit. Pero ikaw, meron kang mas malaking dahilan kung bakit ka gumigising araw-araw. Malinaw ang direksyon kung saan mo gustong makarating. Hindi ito simpleng pangarap lang. Ginagawa mong basihan ito ng mga desisyon mo ngayon. Kapag may temptation na gumastos ng malaki, naaalala mong may goal ka. Kapag tinatamad kang magtrabaho, iniisip mo ang future self mo. At kahit may delay sa progress mo, hindi mo tinatapon ang plano mo. Nire-realign mo lang. Long-term thinkers are often misunderstood sa simula. Akala ng iba kuripot ka, masyadong seryoso, o OA sa diskarte. Pero ikaw, alam mong temporary lang ang sakripisyo at balang araw ang bunga nito ay mas sustainable na success. Ang pagkakaroon ng long-term goals ay hindi lang pagpaplano. Ito ay commitment sa sarili mong kinabukasan. Number 4, kaya mong gawin ang mga bagay na mag-isa. Ang tunay na tagumpay ay hindi laging may cheerleader. Kadalasan ang mga pinaka-successful na tao ay nagsimulang tahimik. Nagtrabaho habang ang iba ay natutulog. Nag-aaral habang ang iba ay nanonood. At nagpupursige kahit walang recognition. Kung kaya mong gumalaw kahit walang tumitingin, malaking bagay yan. Hindi mo kailangan ng validation para simulan ng isang bagay. Self-driven ka. At kahit pa mabagal ang resulta, hindi mo ito tinatantanan. Sa ganitong attitude, napaka-consistent mo. At consistency beats talent over time. Sa mga panahong wala kang suporta o nanonood sa'yo, hindi mo kinu-question ang sarili mo kasi alam mo ang goal mo ay mas mahalaga kesa opinyon ng iba. Ganyan ang ugali ng builders, innovators, at leaders. Kahit mag-isa ka sa simula, darating ang panahon na mapapansin din ang bunga ng tiyaga mo.
At kapag dumating yon, hindi ka magugulat dahil pinaghirapan mo ito. Number 5, open ka sa feedback at kritisismo. Hindi madali ang tumanggap ng puna, lalo na kung pinaghirapan mo ang isang bagay. Pero kung kaya mong iset aside ang pride mo para mapakinggan kung paano ka pa mapapabuti, malaking advantage yon. Sa halip na ma-discourage, nakikita mo ang feedback bilang free coaching. Naiintindihan mong hindi lahat ng comment ay atake. May mga helpful doon at minsan nga, mas nakikita ng iba ang hindi mo napapansin. Kaya mo rin paghiwalayin ang constructive criticism sa destructive opinion. Hindi ka rin defensive agad. Iniisip mo muna, may punto ba siya? Kapag ganito ka, mabilis kang mag-improve. Kasi habang ang iba ay stuck sa sariling estilo, ikaw ay willing mag-adapt para mas maging effective. Lalo na sa mundo ng business, content creation or leadership. Ang openness sa feedback ay isa sa pinaka-importanting ugali. Sa tagal ng panahon, ikaw ay mas magiging resilient, relevant, at ready sa mas malaking hamon. Number 6, hindi ka naiinggit, nai-inspire ka. Sa panahon ng social media, napakadaling mainggit sa nakikita natin. Bagong sasakyan ng kaibigan, travel goals ng tropa, o success story ng isang vlogger na kasabay mo lang nagsimula pero ang layo na. Pero kung ang unang nararamdaman mo ay inspirasyon at motivation, hindi inggit, malaking sign yan ng emotional maturity at inner security. Ibig sabihin, may tiwala ka sa sariling proseso mo. Hindi mo minamaliit ang achievements ng iba at hindi mo rin minabadali ang sarili mo. At hindi dahil sila ay umaangat, ay ikaw ay babagsak na. Kapag may ganitong klaseng mindset ka, mas focus ka sa sariling improvement at hindi ka nagsasayang ng energy para i-compare ang sarili mo sa kanila. At ang taong focused at may inner peace, mas mabilis umasenso. Number 7, handa mong gawin ang mga mahirap na bagay. Marami ang gustong umasenso pero konti ang handang pagdaanan ng hirap na kasama ng tagumpay. Kung ikaw kaya mong gumising na maaga, mag-overtime, mag-sacrifice ng luho, at gawin ang mga boring but necessary na parte ng proseso, mataas ang chance mo na magtagumpay. Alam mo kasing hindi laging exciting ang landas papunta sa pangarap. Minsan paulit-ulit. Minsan parang walang progress, pero ginagawa mo pa rin. Hindi ka nagrereklamo kapag hindi glamorous ang trabaho. Hindi ka umaayaw kapag hindi agad nakikita ang resulta. Dahil alam mong every small effort adds up. Ang success ay hindi lang para sa matalino o talented. Kadalasan napupunta ito sa matyaga, sa masipag at sa consistent. Kapag kaya mo magstay kahit mahirap, ibig sabihin, kaya mo ring abutin ang pangarap kahit mabagal ang progress mo. Number 8, marunong ka maghintay. Karamihan sa tao ngayon ay nasanay sa instant. Instant likes, instant reward. Pero ang tunay na success ay delayed gratification. Ang kakayahang isakripisyo ang pansamantalang saya para sa mas malaking reward sa hinaharap. Kapag marunong ka maghintay, ibig sabihin, marunong ka magtiwala sa sarili mo, sa proseso mo, sa timing ng buhay. Hindi ka nai-stress kapag mabagal ang resulta kasi alam mong may pinaghahandaan ito. Marami ang sumusuko dahil gusto nila ang now na. Pero ikaw, kaya mong mag-commit sa isang goal kahit pa taon ang bibilangin nito. Iniipon mo ang skills mo, inaayos mo ang finances mo, pinapanday mo ang sarili mo. At habang umuusad ka sa mabagal mong proseso, mas marami kang natututunan. Mas tumitibay ang loob mo at mas nagiging ready ka kapag dumating na ang big break mo. Remember, some of the most successful people waited for years before they were seen. Pero habang naghihintay, hindi sila tumitigil. Ganon ka rin. Number 9, may growth mindset ka. Ang taong may growth mindset ay naniniwala na ang kakayahan ay hindi static. Pwede pang madagdagan, mahasa at mapaunlad. Kapag may ganito kang paniniwala, hindi ka natatakot sa challenge. Hindi mo iniisip na mahina ako rito, kundi hindi ko pa alam to, pero matututunan ko rin. Ang growth mindset ay hindi lang positibong pag-iisip. Ito ay aktibong paninindigan na kaya mong baguhin ang sarili mo. Kaya mong alisin ang bad habits, kaya mong palitan ang diskarte, kaya mong bumalik sa simula kung kinakailangan. Ito ang dahilan kung bakit kahit ilang beses kang matalo, bumabangon ka pa rin. Dahil naniniwala kang hindi ito ang final version mo. At kapag patuloy kang lumalago, hindi lang ang skills mo ang lumalalim, pati ang resilience mo, self-awareness mo, at humility mo. At yan ang tunay na puhunan ng success. And number 10, hindi mo iniiwan ang sarili mong values.
Sa gitna ng pressure na makisabay sa mundo, hindi madali ang manatili sa sarili mong prinsipyo. Maraming tukso, shortcut sa pera, popularity, o recognition. Pero ikaw, kahit may chance kang madaliin, pinipili mong gawin ang tama. Hindi mo tinataya ang integridad mo para lang sa pansamantalang gain. Kapag may choice ka sa madali pero mali, o mahirap pero tama, kaya mong piliin ang tama. Pinangangalagaan mo ang pangalan mo, ang reputasyon mo, at ang respeto mo sa sarili mo. At dahil dito, mas nagiging trustworthy ka sa business, sa work, sa relationships. Importante ang tiwala. At ang tagumpay na may tiwala ng ibang tao ay hindi basta-basta nawawala. Kapag pinili mong maging tapat kahit walang nakakakita, pinipili mong magtagumpay sa paraan na hindi ka ikakahiya balang araw, ang ganyang success ay hindi lang panlabas, kundi may lalim at halaga. Ang mga senyales ng success ay hindi palaging flashy. Minsan, tahimik lang silang nararamdaman sa araw-araw. Sa disiplina mong gumising ng maaga, sa desisyon mong huwag gumastos agad, sa pagpili mong tapusin ang trabaho kahit walang recognition. Kung ginagawa mo ang mga ito, ipagpatuloy mo lang. Dahil ibig sabihin yan, nasa tamang landas ka na. Hindi mo kailangang hintayin ang palakpak para masabing you're doing well. Ang mahalaga, gumagalaw ka. At habang gumagalaw ka, nagkakamali, natututo, bumabangon, bumubuo ng pangarap, you are becoming the kind of person who attracts success. At dahil nakarating ka sa part na to, salamat sa iyong oras at sana'y na-inspire kita. Please subscribe for more videos like this with notifications on. At sana'y yumaman ka.